Ito na po yung palay dito po sa amin mga kapromdi, no? Ito po after mahigit 3 months. So naglabasan na po yung mga uhay niya. Yung mga uhay, no, yung mga bunga niya. Dito po sa bandang area po na ito, dahil medyo na late po ito ng konti kumpara dun sa may ilaya, dun sa may taas, ay medyo ano po siya, green na green pa po siya, no? Hindi pa po siya ganoon ka nahihinog. Samantalang doon sa may bandang ilaya, sa may bandang itaas po, yun yung medyo manilaw-nilaw na, kung inyo napansin sa may bandang dulo, nag-aanihan na po doon. So panahon na po ng pag-aani doon, harvestan. So ito po ay anihan sa tag-ulan, no? At ang maganda po dito sa atin, kahit kasi alam nyo mga kapromdi, sa iba't ibang mga lugar, no, lalo yung mga lugar na mababa, ay pag talagang panahon ng tag-ulan, talagang inaasahan na nila, inihanda na nila yung kanilang mga sarili na malugi. Kumbaga sambot puhunan na lang, dahil pag talagang sunod-sunod yung ulan, tumataas yung tubig, ay napipinsalang mainam yung pong ating mga tanim na palay. Ang kagandahan po dito sa amin, Santa Maria, Laguna, lalo dito sa amin sa bandang area ng Coralan, ay bihira po ito, no? Dito sa aming barangay, bihira yung kumbagay talagang pag bumabagyo lang na tumataas ang tubig at inaapawan itong buong area po ng palayan. Kaya kahit po tag-ulan, no, panahon ng tag-ulan, ay hindi po ganoon kadalas na nagkakaroon ng pagkalugi o nararanasan natin ang pagkalugi sa mga tanim na palay dito po sa aming lugar, dahil medyo mataas pa po itong lugar. Talagang pag panahon lang ng talagang bagyo, dyan lang po talaga inaapawan po ng tubig itong area po na ito ng palayan dito po sa aming lugar. So yan, maganda-ganda po ang ano natin ngayon. Lalo yung iba nakaani na po sila, talagang kumita po sila, no? Yung sa ibang mga lugar kasi, yung sinasabi ko kanina mga kapromdi, talagang ang bawi lang ng kita ay sa tag-araw, no? Yung ani ng tag-araw halos doble, umaabot ng triple yung kita, no, sa pagpapalayan po. Siyempre depende pa rin po yung sa inyong lugar. At dito kasi sa amin talagang maganda yung pagkakaalaga ng mga palayan. Dito kasi patanim, no. May mga area po kasi, lalo dyan sa parting norte, natira po tayo dyan sa bandang Pampanga, yung pabataan po na yan, nakikita po natin mas marami po sa kanila yung mga pasabog, no. Siyempre sa Nueva Ecija iba doon, dahil Nueva Ecija nga ang ating kumbaga rice capital yan. Dyan ang pinakamaraming supply, maraming taniman po ng palay. Dito lang sa amin sa buong Laguna, ito pong Santa Maria ang kinagurian ng Rice Granary of Laguna. So puntahan po natin yung area po doon na medyo nahihinog na po yung palay. Pasilip ko po sa inyo. Itong area po na ito mga kapromdi, no, nauna po ito kumpara dito sa kabila, no, naunang napatanim. Dito nga po, ito pa yung masyado pa siyang green, yung mga uhay niya, no. At ito naman po sa kabila, ito yung mga naninilaw na. Kumbaga malapit na po, nahinog na, no. Ayan. At yun nga, yung bandarong dulo nga doon banda pa ay nag-aanihan na. So magaganda po, napansin po ninyo, magaganda po ang mga palay dito sa amin, dahil talagang mahuhusay po yung mga magsasaka dito na mag-alaga po ng palay. Kaya mapapansin po ninyo, yung isang puno ng palay ay napakarami po ng uhay. Yan, at magaganda po, no. At itong buong palay, napansin po ninyo, kumpara po dun sa iba na maaring nakita ninyo, tagi puta-putaki. Ibig sabihin ano bang tawag dun sa iba salita ng puta-putaki? Parang kumbaga may mga lugar na butas-butas doon sa isang pitak o doon sa isang box, no, dahil maaring yung po ay kinain ng suso, no, at ng iba't ibang mga insekto. Pero pansinin po ninyo, yung isang buong pitak o yung buong isang box, isang buong kwadrado niya ay talagang punong-puno ng palay, no. Halos wala pong nasira, halos walang patlang bawat tanim, dahil yan po ay siyempre pag may kinakain po ng mga suso, nahuhulipan po ng maayos yan. So ganyan po yung update mga kapromdi, dahil nung una pinakita ko po sa inyo mula po doon sa pagkakalat ng dapog o doon sa pagbibinhi pa lang ng palay. Ngayon ito po, after mahigit 3 months ay yan, no, pag-harvest na po tayo. Nasa more or less 4 months po kasi yan, no, dahil ngayon po syempre yung ating pong mga binhi po ngayon ay hindi kagaya dati na kalahating taon, 6 months bago mamunga, at talaga napakatataas ng palay nung araw. Pero ito na po sila ngayon mga kapromdi, no. At paalala lang po, syempre
bago po yan naging palay, bago yan naging bigas at makarating sa ating hapagkainan, yan po ay dumaan sa napakahabang proseso, no? At matinding pagod ang nilaan po yan ng ating mga magsasaka. Syempre lahat po yan ay naging bunga yan ng gawa at pag-iingat po ng Diyos. Kaya pagdating po sa pagkainan ng ating mga pagkain, ng ating kanin, kahit saan man tayo kumakain, kahit yan ay sa bahay o sa restaurant, pahalagahan po natin ang mga pagkain nasa ating hapagkainan dahil yan po ay dumaan sa napakahabang proseso. At wag po tayong mag-aksaya ng biyaya. For more updates, follow nyo po ako. Salamat po!